Ang dami naman tao. Karamihan sa mga taong yan ay pare-pareho ng dahilan kung bakit sila nandito. Sila pala ang mga aplikante sa hunter test. Balita ko kung saan sila nanggaling eh. Nasaan na ba yung sasakyan natin papunta sa lungsod ng Zaban? Kapitan, maraming salamat po sa inyo. Naging maligaya po ako sa paglalakbay natin. Napakahusay mong bata. Kung ikaw ay naging maligaya sa ating paglalakbay, ako naman ay kinabahan. O paano? Ngayon ay narating mo na ang pantalan ng Dore. Mahaba pa't mahirap ang iyong lalakbayin. Alam ko po yun. Kung pangangaralan mo pa kami, wag na lang dahil marami na kami natutunan sa'yo doon sa barko. Kung gano'n ay ibibigay ko na lang sa inyo ang huli kong payo. Ito ay espesyal lamang para sa inyo. Espesyal para sa amin? Tingnan nyo, oh. Puntahan nyo ang bundok na yon. Isa yan sa pinakamabilis na daan patungo sa test site. Kapag narating nyo na ang daan na yan, malalaman na ninyo kung saan magsisimula ang pagsusulit. Kapitan, mag-ingat kayo. Oo, kayo rin, mag-ingat kayo. Kayong lahat, paalam na ha! Wala kang dapat ipag-alala, Jean. Nakikita ko ang anak ng Lawin ay Lawin pa rin. Teka, bakit ganun? Parang ang lungsod ng Zaban ay masyado yata malayo doon sa bundok na itinuro ni Kapitan. Tama ka. Naguguluhan ako sa itinuro niya. Baka kung ano pa mangyari sa atin. Ang mabuti pa, huwag na lang natin daanan ang shortcut. Kung ang pupuntahan nyo ay lungsod ng Zaban, meron kayong masasakyang bus. Merong bumibiyahe patungo doon. Teka muna, sino ka ba? Ako nga pala si Matthew. Isa rin akong baguhang aplikante katulad yung tatlo. Kumusta na kayo? Ako si Gon. Ganyan talaga siya. Huwag mo na lang papansinin ng batang yan. Ako naman si Leorio. Siya nga pala, Matthew. Sasakay ka rin ba doon sa bus? Yan ang problema eh. Mahiluhin ako sa mga sasakyan. At saka ang gusto kong daanan ay yung bundok para mas madali. Aba, pareho pala tayo ng dadaanan. Aba, tingnan mo nga naman ang pagkakataon, ano? Alam niyo ba kaninang umaga pa ako naghaharap ng mga kasama ko? E di sabay-sabay na tayo doon. Sige, Sandali lang. diyan ako dadaan gaya ng sinabi ni Kapitan. Siguradong meron siyang dahilan. Dapat kinikilala mo muna mabuti kung sino mga tao sinasamahan mo. Mas maganda pa siguro kung sasakay na lang tayo sa bus. Ha? Kurapi ka? Wala akong pakialam kung ano man ang sinabi ng kapitan. May gusto akong maunawaan kay Gon. Kaya sasamaan ko muna siya sa paglalakbay. Masyado talagang matigas ang ulo ng mga batang ito. Sige! Kahit sandali na tayo nagsama, mag-iingat kayo. Mag-iingat ka rin, Mr. Leorio. Ang dami naman! Teka, sandali lang! Alin ang mas mabigat? 1 kilong pako o 1 kilong bulak? 1 kilong pako! Boo! Pareho dahil pareho sila 1 kilo! May dalawa magkapatid. Sinong mas matanda? Hindi mo masasabi kung sino sa kanila dahil maaring kabal yung magkapatid. Ano bang ginagawa ng mga batang yan? Hayaan mo na lang. Kailangan natin magmadali. Oo. Karamihan sa mga aplikante ay hangal. Akala nila yayaman sila kapag sila ay naging ganap na hunter na. Sana ang susunod na makikita natin ay yung karapat-dapat na maging isang tunay na hunter. Ay... Ano ka ba? Miss
mo, ha? Ha? Teka, Mama Chuper, gaano pa ba tayo kalayo sa lungsod ng Zaban? Tumahimik na lang kayo dyan at huwag niyo akong kakausapin habang nagmamaneho. Dumaan na tayo dito, ah. Ha? Para paikot-ikot na lang tayo sa lugar na to, ha? Oo nga! Hindi mari. Sandali lang, pupunta ba talaga ang bus na to sa lungsod ng Zaban? Lunsod ng Zaban? Maari, Ginoo. Yun naman ay kung gugustuhin ko lang. Anong sinabi mo? Ano raw? Ang bus na ito ay isang patibong! Huwag mo na kami lukuhin, itigil mo na lang! Nakahinto na po ang sasakyan. Kung ganon, maraming salamat. Ha? Manong! Start mo, madali ka! Ang gulo mo naman. Sabi mo kanina itigil ko eh. Sana po ay sumakay kayo ulit. Hindi na ako sasakay sa bus mo! Ako rin! Doon din palang bagsak ko. Masakit pa rin po ba ang binti nyo, Ginoong Matthew? Oo. Napila yata pa ako nung natapilok ako kanina doon sa may paanan ng bundok eh. Pasensya ka na, Gon. Huwag po kayo mag-alala. Tama! Sandali lang po, Ginoong Matthew. Bakit? Anong problema, Gon? Susubukan ko tumingin ng mga talbos na gamot para dyan. Marami nun dito. Oo, wag na. Sayang lang ang panahon eh. Kung talagang nagmamadali ka, bakit hindi ka pa naunang mag-isa? Ha? Diyan ka na. Sandali na lang at maaabot na namin ang lungsod. Sandali! Huwag niyo ako iwan dito! Nasaan na ba kayo, ha? Ha? Ah! Hey! Halimaw ka! Kapag sinugod mo ko, kaldereta labas mo! Bitawan mo yung hawak-hawak mo. Ha? Siguradong hindi mo yan mapapakinabangan. Oh, teka, sandali! Gon! Masyado na siyang nabulabog. Wala nang paraan. Mali ka ron, kurapi ka. Lumagpas lang tayo sa kanyang teritoryo kaya siya nagkakaganyan. Minahon ka. Wala kaming gagawin. Makikiraan lang kami. Hindi namin naagawin ang teritoryo mo. Kung kaya... Tabigon! Ha? Ha? Hindi ka naman sinasadya eh! Anong ginagawa niya dito? Ay, naku. Patibong? Ang bus na yon? Oo, muntik na nga ako mahilo sa kaiikot eh. Kung ganun, umakyat ka dito para sundan si Gon, hindi ba, Liorio? Hindi naman sa ganung kurapi ka. Baka lang sakaling namimiss yun na ako, kaya ako nandito. Maganda na yung may kasama kayong matanda, hindi ba? Kaya kung maaari lang, Gon, palayasin mo na yung rhinong yan para makababala ako dito! Paalam na! Hanggang kailan ba tayo titigil dito para makaksay ng panahon? Paano kung may tao na nakarating doon sa lugar na talo na tayo? Kung hindi tayo nagsasayang ng panahon dito, di sana malaki ang tsansa nating manalo sa pagsusulit na to. Maganda naman ang nangyari, hindi ba? Ha? Inabutan tayo ni Ginoong Liorio. Parang nawala na yung pilay mo sa paa. Natutuwa ako para sa'yo, Matthew. Ano ba namang klaseng lugar to? Wala man lamang ako nakikitang tao. Pero, alam kong maraming tao dito. Kailangan mag-ingat. Bakit? Paano mo naman nasabi yun? Hindi mo ba naririnig ang malakas na paghinga sa paligid? Oo, naririnig ko rin ang kanilang damit. Bakit sila nagtatago? Ha? Pasensya na kayo. Isa lang akong ordinaryong tao. Ah!
Lola, nahuli ko na kayo! Ha? Tingnan nyo oh! Teka, sino yung mga yan? Ang dami nila. Anong taki? Sino ba ang mga taong yan? Ano, Matthew? Sigurado ka bang tamang dinadaanan natin? Oo, sigurado ako. Pero kung gusto mong umiba ng daan, bahala ka na. Oo, talagang iiba ako ng daan. Dahil pagod na ako sa kung ano-anong klaseng patibong, kaya dyan na kayo. Baka katulad na naman ito ng bus kanina eh. Sandali, Leorio. Gaya ng sinabi ni Matthew, itong tamang landas. Anong sabi mo? Tama siya. Dahil ang ibang daan ay punong-puno ng masasama at makapangyarihang uri ng halimaw. Pinipilit ko silang iwasan nung naglalakad tayo kaya tayo napadpad sa mapayapang lugar na ito. Eh sino ang mga taong yan? Nasisiguro ko isa na naman itong patibong. Makinig kayo! Hindi ba't pupunta kayo sa mahiwagang bundok? Hindi nyo mararating yun hanggat hindi nyo nalalampasan ang bayan na ito. Ang mga daan sa ibang bundok ay masyadong masalimuot at puno ng panganib dahil sa mga halimaw na naninirahan doon. Kagaya ng sinabi ng batang ito. Ha? Tingnan nyo! Ang markang yan kagaya nung kay Kapitan. Huh? Alam ko na, ang matandang yan ay parte ng pagsubok na kailangan nating malampasan. Ay, ibig mo sabihin, isa siya sa magbibigay ng pagsusulit? Taki. Bibigyan ko kayo ngayon ng pagsusulit! Ha? Pagsusulit? Ngayon ay ibang uri ng pagsusulit ang ibibigay ko sa inyo. Sasagutin nyo ito sa loob ng 5 segundo. Sakali namang hindi kayo makapasa sa akin, isuko nyo na ang pangarap nyong maging hunter. Sigurado ako. Ito na yung pagsusulit na kumakalat sa bayan. Ang sagot lamang ay bilang na 1 o 2. Sakaling magbigay kayo ng ibang kasagutan na hindi ito mapapayagan, Teka, sandali lang. Isang tanong lang ibibigay mo sa aming 4? mas mabilis yun, hindi ba? Pero pag nagkamali siya, ay siguradong babagsak din ako. Hindi ba ganun yun? Imposible yon. Dahil maaaring ibang sagot mo sa sagot ko, kaya wala kang dapat ipag-alala. Pero kapag ang nauna sa atin ay tama ang sagot, siguradong hindi tayo masyado mahirapan. Kaya lang, mahina ako sa pagsusulit eh. Ako ang mauna. Baka ano pa isagot ng mga mokong na yan. Maliwanag ba, Lola? Aba, mukhang malaking tiwala mo sa iyong sarili. Kayang-kaya mo yan. Magkakasundo tayo dyan. Hindi ako maaaring bumagsak sa pagsusulit kasama niyang mga walang kwentang yan. Ginong Matthew, Patawarin niyo na lang ako. Ginamit ko lang kayo dahil sa simula't simula pa lamang ay hindi ko binalak na maging kabilang sa grupo niyo. Gusto ko lang kasi makasiguro na ligtas ako makakarating sa lugar na ito. Kung utak ang gagamitin, siguradong talo kayo sa akin. Simula sa oras na ito, hindi ko na kayo kailangan. Anong sabi mo? Tumigil ka! Pabayaan mo na siya. Mas maganda kung maririnig muna natin ang tanong para magkaroon tayo ng ideya. Oo nga, tama ka ron pero... O ano, tanda, rinihintay mo. ang unang katanungan. Hawak ng masasamang loob ang iyong ina at ang iyong kasintahan. Sino sa kanila ang ililigtas mo? Ang isa, ang iyong ina. O ang pangalawa, ang iyong kasintahan. Ha? Seryoso ba siya? Talagang hindi magkakapareho ang mga sagot namin. Isa itong kalokohan. Masyado namang yata madali para sa akin ang tanong na binigay niya. Yun ay, Sagutin mo sa loob ng 5 segundo. 5, 4. isa! Paano mo naman nasabi yon? Simple lang. Dahil sa buhay ng isang tao, isa lang ang kanyang ina. At ang kasintahan ay maaari mo palitan ng palitan. Dumaan ka na. O, paano ba yan? Hihintayin ko na lang kayo sa labas, ha? Humanda kayo sa mga patibong ko. Huwag mo nga kami lokohin! Kalokohan ng pagsusulit na ito! Kahit aling sagot ang piliin ay hindi mo masasabing tama sa walang kwentang tanong na yun. Baka naman gusto mo lang kami sumagot para may laruan ka. Para meron ka mapagtatawanan. Ano man ang itanong mo sa akin ay hindi ko sasagutin, matanda ka.
Aalis na lang ako dito at maghahanap ng sariling daan. Huli na ang lahat. Kung hindi mo ako sasagutin ay madidisqualify ka. Anong sabi mo? Wala sa'yo ang katangian ng isang hunter. Gon. Leorio, Oh, ano yun? Sasabihin mo na naman ipagpapatuloy natin ang pagsusulit na to? ang pagsusulit na ito... Tama na yan! Mula ngayon, hindi na kayo pinapayagang mag-usap. Mukhang napag-isipan na ng batang matang pusa. Kapag nagsalita pa kayo, ay sasabihin ko na wala sa inyo ang katangian ng isang hunter. Ngayon, sumagot ka. Isa, itutuloy pa ba natin? Dalawa, hindi na. Isa! Ha? Intindihin mo, isa itong panlilinlang. Go, sa palagay ko'y narinig mo na rin yun. Kaya sana'y maisip mo na nililinlang lang tayo. Ngayon, ikaw naman, ang iyong katanungan. Sakaling inagaw ang iyong anak na babae at lalaki, at isa lamang ang maaari mong bawiin. Isa, ang lalaki. Dalawa, ang babae. Mamili ka sa kanila. Ito talaga matanda ka. 5, 4, 3, 2, 1. Tapos na ang oras. Kumanda ka, matanda ka! Yan ba ang sagot mo sa katanungan ko? Leorio, Ha? Bakit mo ginagawa to? Bakit mo kami tinatanong ng mga walang kwentang bagay para lamang malibang ka? Sino ka ba? Para sabihin sa amin na hindi kami karapat-dapat na maging isang hunter. Sobra ka na! minahon ka! Leorio! Tumahimik ka! Bibit-bitin ko ang matandang ito bilang pasalubong sa pagdarausan ng pagsusulit. Malalagot sa akin ang mga katulad niya para maturuan sila lahat ng leksyon. Sabihin mo nga, anong magagawa mo para maging hunter ang katulad ko? Kalokohan niyang iniisip niyo bago umabot sa tunay na pagsusulit. Gusto mo bang masayang ang lahat ng ating pinaghirapan? Ano? Nakapasa na tayo sa kanyang pagsusulit, Leorio. Katahimikan. Iyon ang isinagot mo sa tanong na ibinigay niya. Katahimikan? Kagaya lamang nung sinabi mo kanina, walang tamang sagot sa mga tanong na ibinibigay niya. Tama ka doon. Walang tamang sagot sa pagsusulit na ito. Ang sabi niya ay isa o dalawa lamang isasagot sa mga tanong. Kung ayaw mo namang sumagot ay mabuti pang tumahimik ka na lang. Kung ganon, bakit si Matthew ay... Makalipas ang 10 minuto, narinig ko ang sigaw niya. Malamang ay kinain na siya ng malaking hayop o ng halimaw na may pambihirang kakayahan. Ginamit niya lang tayo nang sa gayon ay marating niya ang sarili niyang katapusan. Ang totoo niya na hindi naman talaga doon ang tamang daan. Ha? Tama ka, bata. Dahil ang tamang daan ay ang pintuang yan. Yan ang diretsong lagusan. 2 oras bago mo marating ang dulo. Katahimikan ang tamang sagot? Kung hindi ka pa rin ako kontento, bakit hindi mo bitbitin ang matandang ito at dalhin mo kung saan mo gusto? Lola, patawarin niyo na po ako. Hindi mo na kailangang humingi ng tawad dahil isa sa mga obligasyon ko ay humanap ng mga taong katulad mo. Galingan nyo at sana'y maging mabait kayong hunter. Opo. Humayo kayo. May makikita kayong 2 tao sa bundok. Sila ay mga manlalayag. Kapag nakita nila kayo ay maaasahan yung sasamahan nila kayo sa lugar ng pagsusulit. Ang hirap. Hindi ko pa rin talaga alam kung ano yung sagot. Huh? Iniisip mo pa rin pala yun hanggang ngayon? Kalimutan mo na yun. Bakit? Dahil tapos na ang pagsusulit. Pasado na tayong 3 sa kanya. Alam ko naman yun eh. Ngayon, Pero, paano kung makaharap tayo sa ganong sitwasyon? Isang tao lang maaari nating sagipin. Sino pipiliin nyo? Kahit sino ang piliin mo ay hindi mo masasabing tama. Subalit pilit na darating ang sitwasyon na kailangan mong mamili. Mangyayari ito paglipas ng panahon. Tama. Yun ang tunay na intensyon ng pagsusulit. Kailangan mong pag-isipan ang mga sitwasyong magdaraan dahil sadyang napakalupit ng katotohanan. Hindi mo lang nalalaman kung ano ang naghihintay sa inyong buhay. Ano ba nangyayari dito? aray! Sige, magmadali kayong lahat.
makakamit niyo ang tunay na kaligayahan.